Hello po mga kapambira, good morning at welcome back po sa ating channel, Brother Jose. Ngayon po ay magre-reaction video po tayo kasi habang nag-scroll po tayo, meron po tayong napanood na related po sa charity vlogger, isa pong sikat na charity vlogger. And then ito pong charity vlogger na po na ito ay isa po sa sinusuportahan din ng ating po mga viewers at mga supporters. At ito po ay sinasabing top 1 sa charity vlogger sa buong Pilipinas. So merong isang tao na nagsasalita ng sabihin na natin against sa kanya, at gusto ko lang po itong bigyan ng reaction bilang isang involved din po sa mga charity vlogs, at alam ko po na gusto nyo rin pong marinig yung aking masasabi about po dito. Opo. Ngayong araw po muna, ito po muna yung ating gagawin para magkaroon lang po tayo ng konting kaalaman about dito sa sa konteksto na to about sa charity vlog na binabatikos po ng isang sikat na influencer din po sa social media. Ayan. Huwag na po natin patagalin. Panoodin po natin. Bigyan ko lang po ng reaction. Courtesy po kay kay Makagago. Kay Makagago, what's up man, and kay King Lux. Opo, ito po yung ating bibigyan ng reaction kasi napapanahon po ito kasi involved din po yung ating mga taong sinusuportahan. Lalo na po si King Lux. Kung kilala nyo po ako, malamang sa malamang kilala nyo si King Lux, di ba? So, at meron pa nga tayong isang supporter na meron tayong t-shirt ni King Lux, hindi lang natin suot ngayon. Naiwan natin sa sa bahay natin sa bundok. So, panoodin po natin to mga kapambira. Ayan. The day kung saan para tayong magbo-bowling. Bang! Isang banat, 3 agad ang babagsak. Today is that day kung saan 3 pong influencers ang ating tatalakayin. Kasi ang talakay natin for today ay tungkol sa mga the biggest, mga biggest. Putang ina, hindi ko alam. Putang ina. May mura pala dito. Sa mga hindi po masyadong, kasi alam ko po sa channel ko po hindi po kayo madalas makakarinig ng mura. Opo, pero itong nakita po niyo dito ay may nagmumura pala dito. Ayan. Ang mga biggest! Mga biggest corn stars sa balat ng Pilipinas. Ayan. Ang pinag-uusapan po dito, 3 po yun. Si Foreign Germs, si King Lux, at 3 yung sinasabi niya dito. Pero ito pong full video na to is ang nabanggit lang po niya dito is si Foreign Germs saka si King Lux. Pero mag-skip po kay Foreign Germs. Gusto ko pong yung bigyan ng reaction yung sinasabi po ni King Lux. Hindi po ako galit kay Makagago. May freedom of naman siya, speech naman siya, may kalayaan po siya magpahayag. Ang gusto ko lang po ay depensahan si King Lux bilang isa po sa natin, sinusuportahan din at hinahangaan din bilang isang charity vlogger. Napakagalante po na charity vlogger, ibang-iba doon sa mga napapanood ninyo. Sa mga napapanood nyo rin sa akin, ibang-iba po, napakasolid po ng kanyang gawa, ng kanyang presentation, ng kanyang pagtulong na ginagawa. Solid na solid. So, skip natin po dito yung first part kasi yung first part po dito is referring to Foreign Germs. Siguro kilala nyo rin naman po yun. Gusto ko po yung kay King Lux na pagpukusan. Nawalang iba, kundi sina Foreign Germs, King Lux, at Team Katagumpay. Palakpakan ang mga pukinang stars na yan. Ang tawag ko sa kanila, sila po yung mga makabagong stars of all season. Kasi mainit ang ulan, ang inamalap. Ayan. Sobrang tindi ng El Nino. La Nina doesn't matter. Skip na. Dapat mas maging masaya ka. Ang daming nag-met yung sarili ko. Chavit Singson used to say, ito yung 3 years ago, bago magsimula yung mansion ko, ngayon kasi tapos na, tumigil ako sa tulong. Ito po si Makagago, in-explain po niya dito na is ginagawa rin po niya dati yung charity vlogs. Tapos pinapaliwanag po niya dito kung bakit siya tumigil sa pagtulong. Opo. Courtesy po kay Makagago. Si Makagago po ay napapanood na po natin matagal na. Opo, isa po siya sa mga sikat na mga influencers sa social media at matagal na ba siya napapanood. Nakakaroon ng mga collaboration sa iba't ibang mga sikat na influencer. At nagsasalita siya about kay King Lux dito. So, bakit nga ba si King Lux pa? Pero pakinggan po natin yung sinasabi niya dito kung
bakit daw siya huminto sa pagtulong, ano yung kanyang ideology, ano yung kanyang narinig upang magpamulat sa kanya, nag-stop daw siya sa pagtulong. Kasi kinailangan ko munang tulungan yung sarili ko. Okay. Chavit Singson used to say, ito yung tumanim sa utak ko huwag kayong tumulong sa mga tao. Magbigay kayo ng pagkakakitaan ng mga tao. Okay. Kasi yun ang mas kailangan ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino kasi, hindi lahat, pero karamihan, lalo na yung mga nasa baba, wala nang ibang ginagawa o gagawin kundi ang humingi. Nasanay na pong humingi ang mga Pinoy. Kaya dapat bigyan nyo sila ng pagkakakitaan para at least meron silang monthly income. Ayan, ito po sinasabi niya dito, napaka-real talk po nito. Nung kanya sinasabi at yung mga sinasabi po niya dito talagang napaka-malalaman. Kaya bilang bilang involved din po dito sa ganitong activity, siyempre nadadamay din tayo kasi involved din tayo. Plus yung ating hinahangaan din na isa sa sa hinahangaan din natin. Alam ko hinahangaan nyo rin siya kasi yung mga supporters nga natin nagso-support din sa kanya. Opo, 'di ba? So gusto ko lang pong kasi baka mapanood po ninyo. Gusto ko lang po talagang depensahan ito kasi involved rin po tayo dito sa mga sinasabi niya. Pwede rin tayong tamahan dito. Pwede rin po tayong madamay dito kasi nandito tayo sa ganitong niche. At dahil influencers ang pinag-uusapan natin ngayon, itatalakay ko sa inyo yung 3 biggest influencers na sumikat dahil sa poverty porn. Poverty porn na ginamit nila upang makalikop na million followers. And ngayon na some of them ay bumitaw na sa pagpa-poverty porn, bigla pong bagsak ang views nila. Halatang halata, di ba? Hindi na po umabante ang followers nila. Huwag niyong kakalimutan, hindi pa po nawawala ang malupit na talpakan. Ayan. Nagpo-promote pala siya ng talpakan. Still sugal. Ayan. Sa baba, pin comment, try nyo lang, register tayo. Piso lang. Per months pa ngayon. Man, kailangan mo yan. Try mo na. Dalawa lang ang choice. Masasabi nyo na ako rin naman ay foreigner. Half ako, yes. Pero half foreigner pala siya. Skip na natin yung part na kay Foreign Germs. Excited na po ako dun sa part kay King Lux. Lagayan na ngayon sa kanyang buhay. Si ganito ba tumutulong? Si ganyan ba tumutulong? Diba? Akala mo hindi ko alam yan, no? Ginawa ko rin yan, kaya alam ko yan. Yan na po yung simula ng napakalaking kitaan, mga kahombre ko. Tandaan nyo yan. Napakalaking kitaan ito kasi million of views to. Hindi pa to nagsisimula, okay? Ito na yon. Ito yung nakakainis na part, mga kahombre ko. Kitang-kita po natin na binigyan siya ng pera ni Foreign. Napatago sa tansya ko. Skip natin yan kay Foreign Germs. Patagi King Lux. Definitely, mahigit pa po sa binigay nitong foreigner doon ating boss kayo. Na mali pala yun. Kaya hindi ko na yan tinuloy. Now you understand why. Ito. Muntik pa akong malaman ng Ito. foreigner ang mga Pilipino. Kung titingnan nyo sa YouTube channel ko, yung mga tulong ko na video, putya umabot yun na napakararaming views. Tapos yung tumulong ako sa mga matatanda, that's more than 500,000 views. Nag-charity vlog din pala po siya before. Ayan. Tapos, gaano kalaking pera yon mga kahombre ko? And actually, to tell you the truth, muntik pa akong malaman ng sistema. Muntik ko pang ituloy, mga kahombre ko, na magtutulong lang ako na naka-video. Kasi at the end of the day, it's a win-win situation for me. Ang bilis ng views. Hanggat sa namulat ako nila Atty. Libayan at ni Boss Kayo. Na mali pala yun. Si Atty. Libayan at si Boss Kayo is anti-poverty porn. Opo, anti-poverty porn. Pero but still, napaliwanag ko na po sa inyo, ang poverty porn is wala pa namang binabiolate na batas until now. Wala pa. Kasi napapublish pa wala pa. So until now, wala pa po talaga. So may mga antay lang. Hanggang ganun lang po yun. Hindi pa rin talaga ma-justify na mali or masama. Tingnan po natin kung saang part nagiging masama, kung saang part nagiging mali. Tingnan po natin. Mamaya, may sinasabi po siya dito Kaya hindi ko na yan tinuloy. Now you understand why. Ngayon, tumutulong na lang ako, nakapatay ang camera. Diba? Ganun lang yun. Kaya talagang nababash po. Ayan.
ang mga ganitong tao kasi sa kadahilanan na ito. Tapos makakuha pa yan, sponsorship. Eto pa, tandaan nyo mga kahombre ko Kasi ako, nung namigay ako ng bigas, napakarami nung pandemic, hindi ko naman, mga kahombre ko, hindi ako yun. That's not me. Diba? Sponsorship din, alam din po niya about sa sponsorship, nangyayari din po talaga yun, alam niya na nakakatulong siya through sponsorship, hindi naman daw siya. Mabuti itong taong to, hindi niya kiniklaim yung papuri, yung parangal ng mga tao na sinasabi niya talaga na hindi sa kanya galing yung pinagtutulong niya, sponsorship. Talaga siya parang real talk po yung kanya sinasabi. Totoo yung kanya sinasabi na sa sarili niya, hindi siya nagsisinungaling sa mga sinasabi niya, yun yung good thing sa kanya. Malaman po talaga yung sinasabi, kaya po tayo dito, maging matalino po tayo dito. Yung sinasabi niya is napakasarap namnamin din. Napakasarap namnamin. Saludo rin po ako sa taong to. Magaling talaga siya magsalita. Yan yung mga kasama ko back in the day na ako lang yung ginamit para maging tulay sa views nila na gusto nila, di ba? Pero ako yung kumita sa YouTube, Sponsored yun, hindi galing sa akin yun, mga kahombre ko. Kasi wala naman akong ganung kalaking pera back in the day na alam yun, mamimigay ako ng 2 truck na bigas. Pero ito, small time lang to. 3K, 5K. Sa kanya to galing for sure. Siyempre, yun yung magiging habol ng isang poverty porn. Yung makakuha ng sponsorship para yun na yung ibibigay niya and then lahat ng kita sa kanya, di ba? Ito naman, mga kahombre ko. Ayan. Totoo po yan. Nangyayari po yan. Alam niyo po sa channel ko, napakaliit. Hindi pa natin kayang magbigay ng galing sa sarili nating channel. So, mabuti po meron po tayo mga sponsor na tumutulong. So, ano pong masama doon? Ano pong masama doon na tumutulong ka, nagagamit ka, kumbaga, ikaw yung tulay ng mga sponsor para matulungan yung mga beneficiaries. Okay? So, sa tingin ko po, para sa akin lang, kasi naman, alam naman po ninyo na hindi ko ina-accept yung bang sobrang parangal ng mga tao na parang sayo na lahat, yung credit, ay alam niyo naman po yun na sinasabi ko, hindi po ako yun, mga sponsors yun. So, para sa part ko, wala naman pong masama na ganun yung sitwasyon na nangyayari. Para ka nagtatrabaho sa mga sponsor, ikaw yung nagiging sa salitang kalye, ikaw yung nagiging utusan nila para makarating yung tulong na gusto nilang ipaabot dun sa mga beneficiary na napapanood nila, which is win-win situation nga naman. Natutulungan po yung vlogger, natutulungan din po yung beneficiaries, at yung mga sponsors ay natutuwa ang kanilang kalooban kasi nakakatulong. At matindi ka pa yung mga sponsors na yan, anonymous pa yan, karamihan. O saka hindi nyo rin naman siya kilala kahit banggitin pa yung pangalan, hindi nyo pa rin naman kilala. Hindi pa rin naman sila sumisikat katulad ng mga vlogger. Ang nagbe-benefits lang po talaga, lalo po pag sumisikat po, nagbe-benefits po talaga dyan is yung mga vlogger kasi may income na, sumisikat ka pa. Kaya lang kung garapalan kang vlogger, yung credit, kinukuha mo lahat, doon siguro sumasabla yung pagkuha ng credit, doon siguro sumasama yung tingin niya kapag dumating ka na sa point na gano'n, yung credit grabber ka na. Oo. Kasi para sa akin po itong ganito pong is trabaho na pare-pares lang naman tayo dumidiskarte, kumakayod sa buhay para umangat. Ganon din naman siya nagsimula. Alam din po niya yung ganong sitwasyon. So sa part na yon, ang pinakang point lang doon is yung credit grabbing. Para sa akin yung credit grabbing. Ito na, kay King Lux na. Excited na to. King Lux naman tayo, mga kahombre ko. Si King Lux naman po ay merong 8.2 million na followers. Diba? If I'm not mistaken, sa Kabisayaan po ang itong tao na ito na nangihingi ng tulong. Makikita natin, mga kahombre ko, dito pa lang sa mga thumbnails niya, kitang-kita na agad kung gaano katibay ang pagmumukha ng tao na to. In English niya pa, giving helmets to poor riders. I gave 100,000 to a deserving farmer. Ang kaibahan, mga kahombre ko, ng King Lux doon sa foreign, si foreign po ay tumigil na. Because sa tingin ko, alam niya din na mali yung ginagawa niya. Nadali yan, nabash yan ng todo. Takot siguro yan sa bash.
kaya siya tumigil. Eto pong King Lax ang napakalala kasi hindi po siya tumitigil. Okay. Eto yan mga kahombre ko ha. Tingnan nyo, thumbnail na thumbnail pa lang, Mr. Beast style na. Makikita rin po natin na even yung editing niya sa mga videos niya, Mr. Beast style po ito lahat. In short, mga kahombre ko, nag-i-invest po itong tao na ito sa editing. Wala, hindi po ito kakayanin ng isang normal na editor. In short, nag-i-invest siya sa pamimigay niya sa mga mahihirap. And definitely for sure, mahal po ang ganitong klaseng editing. And now, sabihin mo sa akin, mabait nga ba talaga si King Lax? Tumutulong lang siya just... Wait lang, about dun sa investing sa editing, okay naman yun kasi nagpe-present ka ng video, nagpe-present ka ng vlog sa mga tao. Eh, kung kaya ko nga lang din ng ganun, kaya gagawin ko rin yun. May drone shot ka pa, may cameraman ka, iba't ibang angle meron. So, kung nag-invest siya doon, kasi yun yung pinakang trabaho niya, yung pinakang career niya. Lahat naman tayo, 'di ba? Lahat ng vlogger ganun yung career na gustong tahakin. So, yung investing is okay naman. Sa bagay, wala rin naman siya sinabing masama sa investing. Kaya lang parang binanggit lang niya yung nag-i-invest. So what kung nag-i-invest ka dun sa ganong career mo? Okay naman yun. So, siya rin, di ba, siya rin nag-invest din siya. Yung mga shots niya, 2 camera yung gamit, yung editing. Tapos yung iba pang mga videos kasi talaga may mga caption pa yan, may mga subtitle pa yan. Ito, patuloy natin. Like that? Tumutulong lang kaya si King Lax dahil sa katotohanan na gusto niya lang talagang tumulong? Or tumutulong lang si King Lax upang pagkakitaan din niya yung binigyan niya ng pera o kung ano-ano? You guys answer that. For me, it's a yes. Yan. Ito po, real talk po talaga. Sa lahat po ng charity vlogger, di ko lang alam pero lahat po ng charity vlogger, lalong-lalo na po yung nagsimula. Talagang nagsimula sa wala, nagsimula sa maliit. Yung nasubaybayan po ninyo, katulad ko po, wala naman talaga akong pantulong. Alam po ninyo yung pinagmulan kong community. Charity vloggers talaga. So, doon tayo nagsimula. Alam po ninyo na yung ginagawa natin is charity vlog content. Content. Yung, kung questionin nyo yung kabaitan ng isang tao, kung questionin natin yung kabaitan ng isang tao, sa bagay, hindi naman niya ewan ko lang, pero para bang kasi yung kasi di may iwasan kasi yung praising ng mga tao, yung pagbibigay parangal ng mga tao kasi napapanood nila, wow, ang bait talaga ni ganito, ni ganyan. Diba? Real talk po yun. Nararanasan din po natin yun. Pero nasa sayo na po yun kung yung kanino ba yung ibibigay mo kanino mo ba ibibigay yung parangal, kanino mo ba ibibigay. Napapansin ko kay King Lax, lagi siya nakaganon, lagi siya nakataas ang kamay, lagi siya nakaturo sa taas. Yun yung napansin ko sa kanya compare dun sa ibang mga charity vlogger na nakikita ko na taas tapos yun. Si King Lax lagi nakaturo sa taas lagi nakaturo sa taas. So masasabi ko, hindi naman siya ganun ka swapang, hindi naman siya ganun ka mapagpanggap para questionin yung kabaitan niya. May kabaitan, lahat po ng tao may kabaitan taglay, lahat ng tao may masamang taglay, may mga negative side. Pero para sa akin po, kung questionin ko yung kabaitan ni King Lax dahil lang sa nagko-content, hindi natin siya pwedeng questionin doon kasi unless makita natin siya ng personal, unless makausap natin siya ng personal, makasama natin ng personal. Pero kung dahil sa videos lang, dahil nagko-content siya, lahat pala ng content creator na nagtutulong ko hindi na pala mabait. Meron talagang, sa tingin ko naman, sa dami-dami na nagcha-charity, meron talaga diyang mababait talaga at matulungin na bukal sa loob yung pagtulong. Hindi lang for the vlog lang. May mga ganun po talaga. Meron po yan. Hindi yan mawawalan. So, kung si King Lax po ay isa doon, siya lang po nakakaalam nun saka yung mga tao nakapalibot sa kanya. Ayan. For me, it's a yes. Kasi dito pa lang sa video thumbnail pa lang, guys, hindi ito murang klaseng video. And some of these are scripted too, for sure. Even dito pa lang, mga kahombre. Kung question nga yung dahil daw sa pagiging
sa kamahalan ng video na ginagawa niya, para bang hindi nakabaitan yung kay King Lux. So si King Lux lang ay nakita ko na meticuloso siya sa pag-edit ng video, meticuloso siya sa pag-present ng mga video na ipapakita niya sa kanyang mga supporters, at pinapaganda niya talaga para syempre kailangan niya rin pa gandahin yung kanyang video. Alam niyo naman sa YouTube channel, sa YouTube, kailangan maganda yung presentation mo, kailangan may editing, kailangan may hook, kailangan may content. Alam niyo naman na po yun siguro, kaya ginagawa po yun. Kaya masiswerte yung iba, may ganyan, may pang-invest sa editing, sa camera, etc. etc. Lahat ginagawa para mapaganda yung pagkakapresent. Kahit nga yung 1-minute video, diba, pansinin niyo po si Nas Daily, 1-minute video lang, talagang busog na busog ka, busog na busog yung mata mo. So, kaya tinatangkilik siya ng mga tao kasi nabubusog yung mata ng tao. Oo, nabubusog, nasasatisfy ka, di ba? Kaya doon sa investing, hindi yun magiging foundation para questionin mo yung kabaitan unless talaga makita mo siya, makasama mo siya. So, kung nakasama mo na si King Lux, ako nga lang po, nag-aasam din ako na makasama si King Lux kahit ano lang. Isang araw lang, makita ko lang yung ginagawa niya, magkaroon lang ako ng kunting fellowship lang sa kanya. Oh, kunting ayos na yun. Malaking bagay na po yun. Makita ko lang yung ginagawa niya para ma-inspire lang din tayo. Kasi nandito tayo sa ganitong field ay mga kapambira. Kaya medyo nakaka-relate po tayo dito. Oh, ewan ko lang po kung nag-react si King Lux dito. Sa tingin ko parang wala pa ako nakikitang reaction niya about dito eh. Sa pamimigay niya ng helmet. Sabi nga ng Biblia, inuulit ko, Ayan. tumulong ka lang, huwag kang humingi ng kapalit. Umpisa pa lang mga kahombre ko, nakasubscribe ka ba sa channel ko? Automatically, man, pinaganda niya lang yung salitang, Nanonood ka ba sa channel ko? Kasi kung hindi kita bibigyan ng helmet. Kasi ano ka ba? Eh di wala akong kinita sa'yo. subscriber automatically is Sa ganong part po, tamay point rin po yung sinasabi niya na tumulong na walang kapalit. Tama rin naman po yun. Pero nakita ko naman yung content ni King Lux, hindi naman po lahat ganun eh. Na laging kailangan subscriber ka bago kanya pabahayan. Kailangan follower ka bago kanya pabahayan. Diba hindi naman? So may mga ganong content lang siya. Specific content na ganun yung twist. Oo, na ganun yung ano niya. Ganun yung pakalo niya. Diba? Kasi panghatak yun ng panghatak yun ng subscriber, ng follower para pag follower, kailangan mag-follow pala ako kasi one time baka masalubong ko siya, pwede akong manalo ng kanyang mga palaro, di ba? Hindi naman po lahat ng kanyang content, may mga napapabahayan siya, tinatanong ba niya kung follower, tayo follower ba kita? Yung mga social experiment niya, tayo subscriber ba kita? Hindi ba? Hindi naman ganun. So, specific content lang yun, nagkataon lang yun na hindi naman lagi siyang ganun na humihingi ng kapalit. Content lang yun. Content. O, diba? Content lang po yun. Pero, hindi po yung nagde-determine na para bang yung pagtulong ni King Lux is lagi may kapalit. Lagi may kapalit sa tao. Ayan. So, anyway, alam nyo naman po talaga na pag nag-video ka, pag nag-upload ka ng video, kumikita ka talaga. Kasi yan yung profession natin, yan yung career na tinatahak natin ngayon. Yan yung napapanahon na career na pinagpapantasya ng napakaraming tao. So, nandito tayo sa ganitong era. So, benefits yun nung isang content creator na umaangat. Benefits yun na makukuha niya kapag pinaganda niya yung kanyang presentation sa kanyang content. So, tuloy natin. a viewer. Some of them. Pero yung mga ganitong walang ginagawa, for sure, viewer na. Kapag view mo yung video niya, kita na agad yun sa kanya. Okay. So, that's automatically an income. Okay. So, hindi pa man siya nakakapagbigay. Meron na agad siyang gustong kapalit. Nandito rin yung pagpapaawa, yung pinapakita yung helmet na sira, tas dramatic na ibibigay si helmet. Marami nang gumawa niyan, mga moto vlogger, madaming gumagawa niyan. Siyempre, content kasi yun eh. May hook, di ba? Kailangan may hook para yung mga audience, kasi alam nyo naman ang competition sa mayroon ng mga sea of contents laganap na sa social media. Kailangan may hook lagi talaga. Kasi pag wala kang ganun, hindi angat yung channel mo. Maski ikaw,
kapag walang hook, sinong manunood sa'yo kung walang hook? Kung hindi mo babanatan yung mga sikat, walang hook na mangyayari. Wala, lalangawin, pabagsak ng pabagsak yung channel. So, ginagawa po yung mga content creator, yung iba pa nga eh. May mga title, may mga thumbnail, talagang matitindi ang mga hook, mga sobrang clickbait lang. Ginagawa po talaga yun. Pero si King Lux, so far nakita ko naman yung ganyang strategies. Yung content creation niya, napaka-creative niya talaga. Plus yung basta wala akong masabi. Yung pagiging mabait niya, hindi ko yun pwedeng questionin unless makasama ko na siya. Oh, yun lang po yun. Kaya sa mga audience na nanonood, hindi natin pwedeng questionin yung kabaitan ng isang tao unless makasama mo na. Oh. Unless merong taong nakasama na siya tapos nakwentuhan ka, na-confirm mo na may testimony na narinig mo mismo dun sa kasama niya. Pwede yun. Pwede yun. Mapanghahawakan mo na yun na hindi talaga mabait si King Lux. Pero according lang dun sa content na ginagawa niya, mahirap i-judge po yun. Ba? Tapos may mga bawat galaw niya. May explanation, mga kahombre ko. Oh, yung kakalimutan na, panoorin niyo yung full video dun sa YouTube ko. Kasi syempre, dun to, full video. Diba? Yes, mag-i-sponsor sa'yo. Ikaw ang bumili niyan. Kasi ikaw ang may King Lux. Kung mabait siya, yes or no? Makikita natin, mga kahombre ko, ngayon, na nag-story po si King Lux. King Lux, kung gusto mo ng pick-up, huwag kang umasa sa mag-i-sponsor sa'yo. Ikaw ang bumili niyan. Kasi ikaw ang may gusto niyan. Hindi mo naman yan ginagawa dahil humanitarian ka. Ginagawa mo yan para pagkakitaan mo. Humihingi ka ng investment sa sarili mo. Ang kapal na mukha mo, King Lux, sa part na to, ha? Parang humihingi ka ng investment. Kailangan investan ka ng pang-track. Ayan, nag-story daw po kasi si King Lux na manifesting mag-i-sponsor ng truck. Yun yung pagkakaintindi ko. Binasya dito ni Makagago kasi tumutulong siya, dapat siya yung bumili. So, medyo questionable nga po. Pero sa totoo lang po, ako po bilang, alam niyo naman, sa mga nanonood po sa akin, Brother Jose, alam niyo po kung paano ako nagsimula sa pagbablog. From the very start. Kung nakikilala po ninyo ako, hindi niyo po ako ma-judge dyan. Doon po sa mga taong tumulong din sa akin, malaking salamat po sa inyo. Doon po sa mga tao na alam yung pinagdaanan ko, hindi po nila ako ma-judge dyan sa ganitong bagay. Kasi may mga tumutulong din po talaga sa mga katulad namin mga charity vlogger, sa mga nagbablog, may mga tumutulong din po talaga. Kasi ganito po yun. Yung mga sponsor po, dalawa po ang tinutulungan yan. Yung mga vlogger, at yung mga beneficiaries. Yung mga matatalinong sponsor, ang tinutulungan po niyan, yung mga maliliit na charity vlogger. Plus, at the same time, tumutulong din sila dun sa mga beneficiaries. Kasi mas gusto nilang paangatin or pabumin yung mga nagsisimula pa lang at yung gusto nilang suportahan. So, kung nag-iisip ka nga naman, kung tutulong ka na lang din, doon na lang din talaga sa deserving tulungan. Hindi ko po sinasabing tulungan yung kaming mga maliliit na Ang sinasabi ko po dito, si King Lux po ay nakita ko po kasi sa kanya. Actually, sa totoo lang, nagkaroon po ako ng kay King Lux kasi para bang yung standard ng pagtulong, pag nagtulong ka ng maliit, pag nagtulong ka ng, halimbawa, 3K, 1K, 500, 100 pesos, hindi na tinuturing na tulong ng mga tao kasi yung napapanood nilang tulong, bongga. Parang nagkaroon na ng panibagong standard na sobrang taas na ng standard ng pagtulong. Opo. Pero anyway, kasi kasi yun kailangan mong, sabi ko nga po sa inyo, maswerte siya, meron siyang ganun, nakakapag-invest siya ng ganun kalalaking halaga para may pantulong. Pero wag ka. Kakaiba po siya sa lahat ng mga charity vlogger. Siya po yung isang content pa lang ay daan-daan libo ang ginagastos. Opo, unlike po dun sa katulad po namin ng mga maliliit. Halimbawa, magbo-vlog kami. Ganito yung ginastos namin. Halimbawa, 1K lang. Isang vlog na yun. Pero siya, daan libo. Kaya po nakaka-amaze po itong taong ito. At ginagawa po niya yun.
O, aminin na po natin, ginagawa po niya talaga yun. Unang-una para makatulong. Pangalawa, para matulungan din yung sarili niya. May point rin po itong sinasabi niya dito. Pero nandun po tayo sa sitwasyon na win-win situation. Kasi mga ordinaryong tao lang po kami. Mga ordinaryong tao lang po tayo. O kami, sinasabi, ako, ganun. Kasi po kung ganyan po ang lahat ng mindset, lahat po ng mayaman, kung ganyan po ang mindset, magpayaman ka muna, maging bilyonaryo ka muna. O, ang tanong, lahat ba ng bilyonaryo tumutulong? Lahat ba ng mayayaman tumutulong? Di ba hindi naman? Di ba hindi naman? Mabuti na nga lang yung ganitong mayroong ganitong lumabas na pagkakataon, mayroong ganitong lumabas na sistema na nakakatulong ka na, natutulungan mo pa yung sarili mo. Di ba? Pero kung iisipin po na kung ang mindset po na katulad sinasabi niya, si Chavez Singson daw, may nabanggit rin po siya dito, tumulong ka kapag mayaman ka na. Hindi rin po yun biblical. Hindi po yun biblical. Kasi binabanggit po niya dito yung pagtulong, babanggitin po dito yung pagiging biblical ng pagtulong, hindi na daw kailangan ipaalam yung ginawa ng kanan, hindi na kailangan ipaalam sa kaliwa. Biblical po yun, hindi na dapat pinapaalam. Pero tingnan po natin dito kung ginagawa rin ba talaga nila. Kasi pinaalam din niya sa tao na tumutulong siya eh. Ginagawa ko rin yan, hindi nga lang naka-video. So anong pagkakaiba nung naka-video at in-announce mo, brinodcast mo, still the same. Ipinaalam mo rin sa mga tao. Travel mo para mas mapadali ang buhay mo. Okay. Diba? Ang kapal na mukha niya, mga ka-hombre ko, isipin niyo, nanghihingi siya. Nagmamanifest siya na sana may mag-donate po ng isang pick-up truck para sa kanya. Grabe, isipin niyo yun, mga ka-hombre ko. Is that even possible? Grabe, logically speaking, this is crazy. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Paano katutulong sa ibang tao kung sarili mo, kailangan mo rin tulungan? Hindi ka po pwedeng tumulong sa tao kung kahit ikaw ay hindi mo pa natutulungan ng 100% ang sarili mo. Sablay tayo dyan. Kasi kung tutulong ka lang, ibig sabihin niya, tutulong ka lang pag satisfied ka na sa lahat ng pangailangan mo. Sufficiente ka na sa lahat. Tutulong ka lang pag ganun. Kung ganyan ang mindset ng lahat ng tao, ano mangyayari sa lipunan natin? Diba? Kung tutulong ka lang kapag milyonaryo ka na, kung tutulong ka lang kapag bilyonaryo ka na, hindi na po biblical yan. Hindi na po, kung biblical lang pag-uusapan, kasi binabanggit niya rin dito yung about sa Bible na hindi po biblical yun. Kasi sinabi po doon, hindi mauubos, Leviticus yata po yun, sa Old Testament, hanapin nyo na lang. Hanapin nyo yung sinasabi ko, i-google po ninyo. Hindi mauubos ang mahihirap, kaya maging bukas palad ang inyong mga kamay para sa kanila. Hindi yan mauubos. Yung version po na sinasabi ko, yun po yung context noon ng verse na yon. Ang mga mahihirap po ay hindi po yan mauubos. Kaya ang utos niya, ang utos sa atin, maging bukas palad sa kanila para sa kanila. Kasi hindi po mauubos ang mahihirap. Ngayon, kung ang mga tao ay tutulong lang kapag bilyonaryo ka na, pag bilyonaryo ka na, ano mangyayari sa lipunan natin? Mali na yan. Sabi lang yan ni Chavez Singson. Pero yung dapat nating sundan, saka yung yung damdamin mo, yung konsensya mo, alam ko yung mga tao, kahit walang-wala, yung mga taong may mabubuting kalooban, kahit wala kang pera, kaya mong tumulong. Maraming paraan ng pagtulong, di ba? Hindi po, dyan tayo hindi mag-agree. Pero, may point yan, may point din po yung ganyan na hanggat hindi pa daw 100% natutulungan mo yung sarili mo, saka ka lang tumulong. May point din naman po yun. Parang kumbaga, unahin mo yung sarili mo. Ang ganyan pong mindset is selfishness, pagiging makasarili. Unahan mo muna yung sarili. May point din naman, para po yung nalulunod, pares kayong nalulunod. Tapos, sasagipin mo yung kasamahan mo. Oo nga naman, nandun ka rin sa tubig. Hindi ka pa sure. Parang ganun po yung senaryo nun. Opo, pero sa atin po mga Pilipino, sa atin pong mga pag-uugali, lalo na kung mabuting kalooban ka talaga, minsan nga ikakain mo na lang, ikakain mo na lang siya, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa.
Yun yung tinuro sa atin ng mga magulang natin. Kaya ganun yung pag-uugali natin. Sino nakaka-relate dun? Di ba alam nyo po yun? Kung kayo talaga yung taong matulungin, alam nyo yung ganung pakiramdam na minsan, di ba gutom ka basta yung kapwa mo, hindi. Di ba may ganun tayong, may ganun tayong sariling pananaw, meron tayong ganun sariling instinct na, di ba basta makatulong ka. Di ba ang sarap sa pakiramdam ng ganun. Kaya medyo disagree ako dito sa ganitong Pero, anong sinasabi niya? Sinabi daw Nino? Bibuyan ng billionaire na si Chavit C. Sinabi daw ni Chavit C. Tulungan mo muna sarili mo bago ka tumulong sa iba. Okay ka lang? Kailangan mo pala ng pick-up truck. Ibig sabihin, hindi ka pa mayaman enough. Kasi wala ka pang sapat na... Hindi pa mayaman enough si King Lux daw. Maaring hindi pa nga talaga mayaman enough. Lahat naman tayo nagtatrabaho pang araw-araw, para sa retirement, para sa sa mga pamilya natin, 'di ba? Lahat naman tayo nagtatrabaho. Even nga yung mga billionaire nagtatrabaho pa yan Kasi ang pera nagde-depreciate yan. Umuunti ang value niyan sa paglipas ng panahon. Kapag halimbawa, meron ka ng 1 billion ngayon, natulog ka na, hindi ka na nagtrabaho, mauubos 'yun. So di ko lang alam kung bakit nag-post si King Lux ng ganun. Question niya 'yun. Kasi yun nga, isa senyales na hindi pa nga mayaman enough si King Lux. May point nga naman kasi bakit nga naman magpo-post pa siya ng ganun kung pwede naman siya makabili. Di ba? Pero meron tayong kilalang ganyan na bili ng mga properties, mga sasakyan, pero sabi niya 80% daw pantulong. Pero grabe, nakakabili ng Kung sa tingin niyo ba kung 80% ng kinikita niya sa pagtulong, makakabili ba siya ng ganun? Di ba hindi? 80% yung itutulong mo, 20% lang yung matitira sa'yo. Unless sobrang laki na nung kinikita mo. Makikita naman yun sa output, di ba? Tulong, man. Saan ka na tumulong sa mahihirap kapag mayaman ka na? Okay. Kasi pag nasa taas ka, mas madaling manghila sa taas. Okay. Kaysa pag nasa baba ka, kasama ka ng mga tinutulungan kuno mo, ang hirap nilang bitbitin. Ganun yung senaryo, Mas parang madali paras ka nasa tubig. Okay. Nag-manifest ka pa! God! Tingnan nyo to, mga kahombre ko. Tingnan nyo to. Dito sa live niya, mapapansin po natin na si King Lux ay nagpapatulong sa mga fans niya na ikalat ang kanyang page para maging recommendable daw ito sa plataforma ng Facebook. Marami ang nagagalit din. Kasi napansin ko rin po talaga to, nagkaroon po ng problema sa page na King Lux before pa, mga maraming buwan na nakalipas, nagkaroon po ng problema sa kanyang page, parang humina yung kanyang views, bumagsak yung kanyang views, unlike po before yung recommendation, hindi na rin recommendable. Pinost po niya yun, tapos nag-live po siya, kahit nga po yung live niya, nakita ko, kukunti din po yung nanonood, even though marami siyang followers, napansin ko po yun, hundreds lang po yung nanonood that time na nakita ko, around 3 p.m. po yun, 3 to 5 p.m. yung live na yun na nandun ako sa nakita ko yung kakunti ang nanonood. So, ganun talaga, nagkakaroon talaga ng problema minsan. Ito rin, na-question din dito bakit naghihingi ng tulong si King Lux sa kanyang mga followers. Alam nyo naman yan bilang vlogger, di ba? Alam nyo na ang kailangan nyo talaga ng tulong ng mga audience, kailangan nyo ng tulong ng mga followers, ng mga subscriber, para sa channel mo. Kasi kung wala kang audience, kung wala kang viewers, wala kang channel. Anong sense ng channel mo kung wala kang audience, di ba? So, yun yung doon ni King Lux. Pero, may sinasabi siya dito Dahil pinopromote niya daw ang kanyang channel na umuukol lang naman sa poverty porn. Real talk, di ba? Okay. Wala siyang ginagawa kundi ang palakasin ang channel niya. Okay. Tulad ng ginawa ng ibang mga poverty porn stars, okay? Kailangan nila somewhere down the line mag-shift ng content. The more followers, the better. The more na may makakalunok ng bago nilang content. Okay. Gets nyo? Ibig sabihin... Pero hindi po lahat hindi po lahat na nagcha-charity vlog pinapalad na nagba-viral. Hindi po lahat. Masaswerte lang po yung iba nagba-viral, nagugustuhan ng mga tao yung kanilang presentation, na yung iba naman nakakatsempo ng mga nagba-viral na beneficiaries, yung iba naman talaga pinipili lang yung magaganda para maging viral. May ganun po. Pero hindi po lahat na nagcha-charity is nagba-viral. Marami pong katulad ko na hindi naman talaga nagba-viral, di ba? Alam po yan ng mga nandun sa niche ng charity vlogging. Stepping stone lang po ng lahat ng yan ang magtulong-tulong.
'Di ba? Kasi ginawa rin naman yun eh. Alam niyo naman po na sa umpisa pagbabagla, lalo na po na kung wala ka talagang pinagmumulang community, ang pinakang nakita ko lang po sa social media na nag-angat, na nagpasikat, na talagang walang kinapitan, na walang ginamit na ibang tao kundi si Boy Tapang. Ginamit lang niya yung kanyang lakas ng loob at yung kanyang tapang para sumikat. O 'di ba? Sumikat siya. Pero yung karamihan po ngayon na mga vloggers, karamihan yan nagso-social climb, kailangan talagang gumawa ng content, magpasikat ka sa mga tao, magtulong ka, 'di ba? Ganun din naman yung ginawa niya eh. So ako naman po, ang kaibahan ko, nandun ako sa community ng charity vlogging, dun sa niche na yun. So nagkaroon lang tayo ng kunting mga may problema lang tayo na kinaharap. So napahiwalay tayo. Kaya kaya po tayo nandito ngayon. Sa ganitong niche, nasa charity vlogging po tayo. So alam po yan ng mga supporters natin, ng mga nanonood po ngayon. At kung may mga bago pong nanonood dito na hindi po nakaka-relate sa sinasabi ko, try na lang po ninyo na i-search nyo na lang po yung mga past videos ko, 'di ba? Okay, tuloy po natin. Hindi po sila si Sister Teresa, Okay. na humanitarian. Hindi po sila si Gandhi, na humanitarians talaga. No, man. Ito mga to, tumutulong para may malupit na kapalit. Isa pa, mali ka, King Lax. Hindi magiging recommendable ang page mo porket maraming nakaka-view o nagla-like or whatsoever. Ibig sabihin, mga ka-hombre ko, hindi po recommendable ang Facebook page itong walang yan tao na ito. Alam nyo kung bakit? Ibig sabihin na report po ito. Ang kailangan dyan ay yung tinatawag na cleansing. Ibig sabihin nun, mga 1 buwan, 2 buwan, 1 taon ka titigil. 1 taon kang hindi ka recommendable. Alam nyo ng lahat, mga ka-hombre ko, kapag ikaw ay na-report sa Facebook, ibig sabihin may mali kang ginagawa. Yun ang nangyari sa'yo, King Lax. Okay. Kasi hindi po tinatanggap ni Facebook, mga ka-hombre ko, yung mga namimigay. Ayaw ni Facebook niyang ganyan. Kaya nadadali ka talaga. Okay? Or pinapalipat mo sila sa ibang platform. Kunwari, nasa Facebook ka nagla-live. Siguro yung pangalawa niyang sinabi, ang ayaw ni Facebook, yung pinapalipat sa ibang platform. Possible yun. Kasi yun eh. Competitors yan. Yung mga mga social media platforms na yan. Competitors yan sa isa't isa. Maaring ganon. Alam ko yung ganon. Pero yung ayaw ng tulong, I don't think na isa yun sa dahilan. Pinapalipat mo sa YouTube channel mo. Hindi gusto ni Facebook yan. Grabe ka, bago ka sana tumulong, nag-aaral ka muna, pinag-aralan mo muna to, di ba? Makikita din natin sa larawan na ito, ang dream... Di ko lang alam kung bakit parang galit na galit siya kay King Lax. Para bang personal yung atake niya, na para bang di man lang niya kinutsara yung mga atake niya kay King Lax. Pero kay Makagago, kung pag nakita ko po si Makagago, magpapapicture tayo sa kanya. Kasi, siyempre, sikat siya eh. Tayo din naman tayo sikat. Saka, celebrity siya. Matagal na siyang sikat, di ba? Tayo, simpleng lang tayo. Isang hamak na vlogger lang tayo. Maliit lang yung ating community, di ba? Pero, gusto ko lang pong dito kasi nga, tayo dito eh. Nandito lang tayo sa mga sinasabi niya. Nakapaloob tayo sa mga sinasabi niya kasi, yung pinakasikat ang binanatan niya eh. Pero sana, tiningnan mo sana yung iba rin mga charity vlogger, bakit si King Lax pa eh, ibang-iba naman doon sa ginagawa. Napaka-ibang-iba po talaga. Sobrang solid po nito kasi ang isang content niya, gumagastos siya ng daan-daan libo, makapagawa lang ng isang content, tapos na agad yung bahay. Wala lang madaming follow-up content. Wala lang madaming ganon. Diba? Unlike dun sa iba na ginagatasan talaga yung mga, lalo na yung mga nagbabiral, ginagatasan hanggat hindi nalalaos, babalik at babalikan, diba? Babalikan ng babalikan hanggang sa magsawa yung mga audience. Pero yung kay King Lax kakaiba, sana naghanap ka man lang ng ibang charity vlogger na pwede mong banatan. Si King Lax pa, opo. Kaya po ako medyo kasi si King Lax po is, yung pong supporter ko, mahal-mahal rin po ni King Lax. Mahal-mahal rin si King Lax, di ba? Kaya nga may t-shirt tayo dating King Lax. Opo, kasi po yun eh. Isa rin po talaga si King Lax sa hinahangaan natin, di ba mga kapambiyat? Kung kilala niyo ako, mas kilala niyo si King Lax, di ba? Job daw ni King Lax ay maging pulube. Ito, dream job ko minsan. What?
Paano mo Okay. naging dream job ang pagiging pulube? Pwede bang maging dream job yun? Ibig sabihin, sa kanya na po lumabas. Na trabaho lang ang Okay, lahat ng ito trabaho sa lang. kanya, mga kahombre ko. This is a Okay. complete work. Galing na sa kanya, dream job kuminsan. Ikaw, Trabaho, di ba? Trabaho. Pare-pares po tayo nagtatrabaho. Kung kay King Lux nakapag-post siya ng ganyan, trabaho niya. Nagtatrabaho siya. Siyempre, kailangan niyang dumiskarte. Nakita niya yung opportunity sa vlogging. So, nag-create siya or nakaisip siya or di ko alam kung siya yung pioneer. Sino ba nag-pioneer ng charity vlogging? Sino ba nakaisip niyan? Diba? Nakita niya yung opportunity na ito pwede pala. Mas maganda tong ganitong content kaysa naman mag-content ka na manggagago ka lang, mang-aaway ka, tapos kumikita ka, kumakain ka, di ba? Out of that content. So, sa tingin ko, yung ganitong content na ginagawa ng mga charity vlogger, di ba, is much better rather than dun sa mga di ba? Dun sa mga walang kwentang content. Much better yung ganitong content. It's either trabaho man yan or out of passion talaga yan. Wala tayong doon. Much better yun. Diba? Mas mabuti na yun kaysa naman dun sa mga walang kwentang content na bad influence pa. Diba? Mamili na lang po kayo kung kayo po ay mga audience na nakakapanood ngayon. Bata man kayo, matanda man kayo. Mamili kayo ng content. Ano ba yung content na may kabuluhan? Diba? Yung iinggitin lang kayo, yung mga nagpe-flexing, mga, diba? O kaya yung mga nagpa-prank na wala lang, tawa lang ng tawa, di ba? Sa bagay, may kabuluhan din yun na napapangiti ka. Pero sa tingin ko, mas makabuluhan to kasi may taong nababago yung buhay, may taong natutulungan, di ba? Tapos, win-win situation po para sa lahat. Hindi lang para sa inyo na mga content creator, hindi lang para sa inyo na mga influencer. Ang pangit pa niyan, bad influence pa yung ini-input nyo sa mga audience, di ba? So, yung ganitong content, nakita ko is much better rather than dun sa ibang mga content. Saka yung mga informative content, okay yun. Ganitong charity content, okay yun. Ano pa ba? Sa tingin, kung papipiliin po ako, kung papipiliin, i-analyze po ninyo mabuti. Top 1 ang informative content, saka yung charity content. Top 1 yun sa lahat ng mga content. Kasi, may kabuluhan yun. Kaysa naman doon sa mga content na walang kwenta, di ba? Katulad ng content niya, di ba? Content niya ni Makagago. Pumili kayo ng content. Alin ang gusto niyo panood, alin ang may mas kwenta. Sa bagay, nagtuturo din siya. May point po yung kanyang sinasabi. May mga point din naman. Kaya lang, kung i-analyze po ninyo mabuti, saka ganito po yan, mga kapambira. Ito po, perspective niya yan. Bilang isang hindi mahirap. Paano yung mahirap na natulungan, di ba? Tinanong niyo ba yung mahirap na ano tayong pakiramdam na natulungan ka ni King Lux? Tinanong mo ba? Tinanong niyo po ba yun? Sana tinanong niyo man lang yung perspective ng isang mahirap na natulungan. Kasi yung pananaw niya bilang mayaman naranasan mo ba na maging mahirap katulad nung pinapresent nila? Di ba? So, sa tingin ko yung never mag-question yun, yung isang mahirap na natulungan, never mag-question yun. Laking pasasalamat nun, napaka-grateful nun sa mga taong tumulong. Diba? Pero dahil ikaw nga, wala ka dun sa sitwasyon na ganon, so hindi mo alam yung ganon na natulungan. Hindi mo alam yung ganon. Malaking pasasalamat yan, kahit sa anumang paraan yan, diba? Lalo't alam naman nila na wala namang nawala sa kanila. Bilang isang mahirap, sa tingin po nila, wala namang pong nawala sa kanila. Kasi katulad ko po, bilang isang charity vlogger din, hindi po ako basta-basta nagbablog na kakamerahan mo agad na walang paalam. Di ba maghingi ka ng permiso? Kasi binabanggit din po niya dito na para bang ginagamit lang yung So, may man po yun, may agreement man po yun. Hindi man po lahat ng vlog na napapanood po ninyo na basta ka nalang binibidyoan na walang permiso yung tao. mismo ang nagbaon sa sarili mo. Palakpakan ang puwi ng inang yan
Ang galing mo, King Lax. Diba? Gabigil! Oh, kayo mamili ng influence na mapapanood ninyo. Gantong influence o yung iba pang mga influence na napapanood ninyo o yung influence ng King Lax. Mamili kayo kung influence na lang po ang pag-uusapan. O yung i-feed mo sa utak mo, i-feed mo sa tenga mo, alin ang pipiliin mo? Ganun lang yun, babagsak ka dito kasi sa tingin ko mas lamang yung kay King Lax. Mas lamang yung kay King Lax. Okay. Star! Sa buong Pilipinas! Okay. King Lax! Naging dream job maging pulube. Walang iya ka. Sampal to mga kahombre ko sa mga pulube. Yeah, sinasabi niya nasampal daw sa mga pulubi kasi nga naman hindi mo alam yung talagang sitwasyon ng isang pagiging pulubi. Tapos si King Lax nga naman, bakit kasi nag-post ka lang gano'n na dream job? Kasi gano'n talaga, may mga tayo minsan, may pagkakamali tayo, may mga nasasabi tayo na para bang hindi natin pinag-isipang masyado na yung pakiramdam, parang katulad rin kala sa Rigibi, nangyari na yan. Na hindi naman daw talaga yung pagiging mahirap. Hindi naman, sabi, about sa pagiging mahirap, parang nabatikos din sila doon. Kasi nakapagsalita na sila about sa mahirap. Hindi naman daw mahirap ang, Masaya ang maging mahirap, yung sinabi nila. Masaya daw ang maging mahirap. So parang katulad rin nito na dream job ni King Lax ang maging pulubi. Parang medyo parallel sila. Kasi insulting nga naman sa mahirap. Anong masaya sa pagiging mahirap? Kung naranasan mo nga naman yung hirap, talagang mag-iiyak ka. Iiyak ka. Oo. At yung pagiging pulubi, trabaho. Ganun talaga. Nagkakamali tayo ng mga sinasabi. Nagkakamali tayo. Pero I don't think na minimin yun na King Lax na para sampalin niya o para ipahiya niya para i-down niya, i-degrade niya yung mga taong naghihirap. I don't think na ganun yung kanyang ibig sabihin. Dream job na pala maging pulubi ha, maging mahirap, dream job. Okay. See, kailangan ko ba bang ipaliwanag to? Ibig sabihin talagang napakatindi po ng balik sa tao na to. Ng pagtulong-tulong niya. Napakatindi ng balik. Mike! Kay King Lax, sa totoo lang talaga, aminado tayo dyan. Bilang isang vlogger din, alam natin kung paano kumikita, alam natin kung paano nag-work yung vlogging eh. Kaya alam natin yun. Si King Lax nagtagumpay siya sa mundo ng vlogging. Kaya congratulations na lang sa kanya kasi yung ginawa niya is deserve naman niya talaga yun. Kasi nag-exert siya ng effort, pinapaganda niya yung kanyang content, ginagastusan niya. Deserve niya yun. Ngayon, yung mga doon sa mga hindi pinagtatagumpay, tsaga-tsaga lang, kunting sikap lang, kunting investment lang din. Malay mo, maging katulad ka rin ni King Lax. So, ako bilang ni King Lax, kumbaga, i-congratulate na lang natin siya kung tumatanggap siya ng ganong kalalaking balik na pera dahil doon sa kanyang pagka-content. I-congratulate natin siya kasi may natulungan naman siya eh. Plus, deserve niya yun kasi trabaho niya yun. Pinapaganda niya yung trabaho niya. Ginawa niya ng maayos yung trabaho niya. Diba? Yun yung trabaho niya. Okay, tuloy natin. Kita natin dito na kinoment niya, dahil umabot to ng 40 million views, pupuntahan natin si tatay at may isusurprise tayo. Keep sharing this video. Okay. Wow! Ibig sabihin, mga kahombre ko, pag hindi umabot ng 40 million views, hindi niya pupuntahan si tatay. May mga ganun talaga, di ba? Pag hindi. Ano po kasi yun eh. Pang yun sa mga tao eh. Kumbaga pang-push yun sa mga tao na i-push nyo na palakasin yung channel para mas marami pang matulungan para mabalikan natin si tatay. Kasi marami po nakakaintindi, alam ko po nakakaintindi naman kayo, karamihan sa mga audience ko dito, naiintindihan nyo na kailangan lumaki yung channel, na kailangan maraming views para mas maraming blessings. Diba? Kaso yung perspective niya hindi ganoon eh. Ang perspective niya nakatingin siya bilang isang malaking bilang isang mayaman, bilang isang hindi mahirap, bilang isang content creator na ganyan yung content niya. Yun yung kanyang perspective. Kaya yung perspective na meron tayo hindi niya ma-level sa perspective na meron tayo. Diba? Kaya kumbaga, ang tingin niya kay King Lax is napaka
Anong sabi niya? Nagmumura pa siya eh. Kaso, okay, tuloy natin. Isa pa, nakasulat pa naman, keep sharing this video. Okay. Tandaan mo, the more na maraming followers, maraming pera. My God! Kahit naman sino ang target. Ito pa po yung pinakamalupit kay King Lax. Kasi mapapansin natin dito sa video na to kung saan siya nabash ng napakaraming tao ay parang scripted daw tong video na to. At mapapansin na at napansin. Ayan, ito, gusto ko itong tutukan. Parang scripted. Parang scripted. Tingnan natin. Hindi ng mga tao dito na bakit sa lugar na to ay mayroong naglalako ng pagkain. Ay parang walang-wala pong kalaman-laman. Paano ka maglalako ng pagkain? Ayan, kung i-analyze ko po yung video na yan, si nanay po ay isang legit na vendor. Pwede po ang script dyan ay si nanay ay pinalapit lang sa isang lugar or inaya lang sa isang lugar na dito tayo mag-video. Pero isang legit na vendor po yan. Sa tingin ko lang isang legit na vendor yan. Ang script lang po dyan, ang possibility lang po dyan na script dyan is yung place na pinag-shootingan nila. Pero yung status ni nanay, hindi scripted. So, anong masama doon kung yung shooting is scripted, pero yung status hindi naman? Ang masama kasi doon kung ito ang delikado dyan eh. Ang masistika dyan, si nanay, hindi naman pala talaga, yung status niya hindi talaga ganyan. Kamag-anak pala ni King Lax, yun ang masama dyan. Parang niloloko niya yung mga audience niya. Pero kung yung place lang ang ginawa niyang script, para syempre magkaroon ng privacy, magkaroon ng, para belo sila pag-shooting, di ba? Kasi hindi naman to, kasi, ganun yung gusto niyang scene. Medyo malinis tingnan. Okay? So, para sa akin, walang masama doon. Ang masama doon kung nagpapanggap lang tong magtitinda. Pero sa analyzation ko, talaga, status niya, tamo, yung kuko pa lang yung kuko nung ni ate, halatang-halata naman eh. Diba? So, walang masama doon. Kung in-script nila yung place, kung in-script nila yung location, walang masama doon. Huwag lang yung pagkatao ni ate ang i-script nila. Naglulukuhan na tayo yan. Pati ako, madidisappoint kay King Lax. Pero kung yung location lang, walang problema. It's a walang katao-taong lugar. Ikaw naman, King Lax, bakit mo naman i-script? Grabe ka naman. Ang pag-inali nila dito ay nilenta niya lang ang babae at nilagay ito sa specific na lugar para walang medyo makakita na gumagawa sila ng content. Oh my God, King Lax! Paano ka masisisi? Dream job mo nga yan. Nagtatrabaho ka lang naman, di ba? For the views, for the content, for the money. Hindi mo naman to ginagawa dahil gusto mo. Ginagawa mo to for this. Siyempre, para din sa bagong pick-up. Malay mo, biglang may mag-donate sa'yo ng pick-up. Puta, panalo ka na. Man, you can retire. You win. Diba? Alam nyo mga kahombre ko, hindi po nalalayo. Hindi imposible na scripted ang pinaggagawa ng tao na ito. Hindi imposible. Kasi content... Ayan, hindi imposible. Totoo po, hindi imposible. Pero nakikita naman namin kung isa kang mahirap, alam mo, isang tingin mo pa lang sa mahirap, alam mo. Diba? Alam mo yung... Isang tingin mo pa lang, diba? Tingnan nyo naman si ate. Sino pong nakapanood na nun? Alam ko, napanood na po ninyo yun, yung vendor na yun. Tingnan nyo yung... I-replay nyo yung video. Tingnan nyo yung kamay, tingnan nyo yung paa. Hindi, halatang-halata naman na hindi yun kinuskus lang doon. Hindi yun inarkila lang si ate. Ibig sabihin, si ate talaga ay nasa ganong status. Diba? Kitang-kita naman yun. Ang ko lang po doon, ang possibilities lang po talaga doon, yung location lang, yung script. Pero yung yung status ni ate, pati ako magagalit kay King Lax pag pati status ng mga tinutulungan niya, ini-script niya. Kasi may mga kilala rin po tayong ganyan alam natin na, diba? Papupuntahin lang doon sa isang lugar na, sa isang bahay, kubo. Pero hindi naman talaga doon nakatira. May tinutuluyan naman talagang ibang bahay. Pero si King Lax hindi naman siguro ganun. Alam po yan ng mga supporters ng King Lax. Creator siya. Ito lang yan masasabi ko mga kahombre ko. I really hope na maklarify sa inyo na kapag tumutulong ka, dapat walang video. Dapat walang kapalit. Para mas doble, triple ang balik sa'yo. Hindi yung tutulong ka lang naka-video, that's a mistake. You can't do that, man. Kasi
hindi siya maganda. Pwede Okay. pang, sa halip na gumagawa ka ng kabutihan, mga ka-hombre ko, ang lalabas dyan, gumagawa ka ng ka-scriptedan. Lalo na sa panahon ngayon, na ang mga influencers ay kilalang-kilala bilang mga scripted. Yan. Ang pinag-uusapan po dun sa sinasabi niya is yung word na hypocrisy. Dun po yun magpo-fall. Kapag yung, yun nga, kapag yung tumutulong ka, may video, tapos hindi naman ganun talaga yung puso mo, hypocrisy yun. Pero kung nagbibideo ka at ganun naman talaga yung puso mo, kung sino ang magdedetermine nun? Ikaw lang. Saka yung taong nakapalibot sa'yo, hindi yung nanunood lang. Yung nakapalibot, malalaman yun ng taong nakapalibot sa'yo. Saka, yung nasa taas. Doon yun magpo-fall yung hypocrisy. Kung tinatrabaho mo talaga siya, hindi ka naman talaga ganun. Aminin mo na lang sa mga audience mo. Pero, si King Lux naman, lagi lang mo siya nakaturo sa taas eh. Saka, sabi ko nga po, ulitin ko, wala tayong karapatang sa kanya, mag-judge sa kanya ng ganun. Kung hypocrites ba siya. Diba? Diba? Doon po yung point ni Makagago na doon po yung magpo-fall. Kapag tumutulong ka, may video, alam ng maraming tao, may kapalit, hypocrisy po ang babagsakan nun. Sabi doon sa natin, nabasa natin, pag tumulong ka, wag mo nang ipaalam sa pag tumulong yung kung anong ginawa ng kanang kamay mo, huwag mo ipaalam sa kaliwang kamay mo kasi sabi doon, ginagawa rin niya ng mga Pharisees and Sadducees. Paimbabaw, hypocrisy po ang tawag doon. So, ano pang gantimpala ang aabangan mo sa langit? Wala na. Nandito na, nag-get mo na yung gantimpala. Doon po yung babagsak. Pero, sa panahon po natin ngayon, dahil nga, yung pong content creation is, wala namang ganyan before eh. Wala namang ganyan before. Wala namang content creation before. Na pwede kang kumita, pwede kang magkapera through video. Na mabuti nga may nakaisip ng ganyang content eh. Na habang tumutulong ka, matutulungan mo rin yung sarili mo. Habang napapasaya yung ibang tao, mapapasaya mo rin yung sarili mo. Diba? Ang sarap sa pili ng ganon. Walang ganyan, wala pong, real talk lang po, wala pong ganyan dati, yung content creation. Ngayon lang yan. Ngayon lang yan. Sana ako doon. So, sa POTY, di ba alam niyo naman? Kaya wag niyong suportahan ng mga ganito. Instead, you guys do it for love. Pure love. Kung gusto niyo maging humanitarian, make sure na marami ka ng pera. Make sure na totoong pagtulong ang gagawin mo. Ayan. Yung madami ng pera, wag nang ganon. Wag niyong antayin na dumami yung pera niyo saka kayo tumulong. Pag gusto niyo tumulong kayo kung anong inuutos ng puso sa inyo, ng puso niyo, gawin ninyo. Kung ano ba, nakita mo yung kapwa mo, nangangailangan ng tulong, capable ka naman kahit hindi ka mayaman, di tulungan mo. Hindi yung aantayin mong yumaman kasi kakatutulong, ay babagsak ang natin yan. Ano mangyayari sa natin yan? Ano mangyayari sa mundo natin yan? Na kailangan bilyonaryo ka, saka ka lang tutulong. Maling-mali naman na yun. Kasi kung hindi, mababash ka. Tulad ni Katagumpay, tulad ni Foreign, hindi na nila ata ito ginagawa. So, nabash sila ng todo. Nagkahiyaan. Okay. Wala. Fucking vibes. Tara. Tulong tayo. Ipapamigay ko tong cellphone. Tara. Let's go. Let's go! Tapos na pala. Ayan. Ayan, may part 2 pa po ito mga kapambira. So, ayun lang po mga kapambira. Yun po yung ating reaction. On the spot reaction po natin yan. Napanood lang po kasi natin yan once. Opo, wala po tayong binabasang script dito kung ano po yung napanood. Gusto ko lang po bigyan ng reaction kasi nakaka-relate po tayo sa mga sinasabi niya. Pwede natatama din tayo sa mga sinasabi niya, di ba? Pero ang puntos po natin doon, bakit si King Lux pa kasi? Ang dami naman pwede dyan na iba eh. Marami naman na marami naman po talaga dyan na garapalan ang galawan. Si King Lux pa, nakita ko galante po siya. Actually talagang selos na selos po kay King Lux. Sobrang kasi grabe yung suporta ng mga tao na kukuha niya. Kasi deserve po niya naman talaga eh. Deserve niya. Napakagaling niyang tao, napakagaling niyang gumawa ng video, napakagaling niyang grabe magawa ng storya, napakagaling niya mag voice over, 'di ba?
So, deserve po niya yun. Kung supportahan siya ng napakaraming tao, deserve niya yun. Dahil gumagastos naman po siya ng libo-libo din. Diba? Daang libo bawat content. So, salamat po sa mga salamat po sa mga nakapanood nito ngayon. Diba? Salamat po sa inyo. Salamat po sa nagsusuporta kay Brother Jose at sa mga nagsusuporta kay King Lux. Doon sa sinasabi po niya na huwag niyong suportahan ng mga charity vlogger. Diba? Pumili lang po kayo ng susuportahan ninyo. Pero yung charity vlogger in general, charity vlogging in general is para sa akin it is a good thing. It is a good thing to support, 'di ba? Lalo sa social media, yan po ang number 1 na dapat natin sinusuportahan kaysa naman yung mga chismisan, etc. at saka yung mga kalokohan, 'di ba? Kayo na po ang mag-decide kung alin ang mas dapat suportahan. So, salamat po mga kapambira. See you on my next vlog. Bye-bye.